Kongreso, minamanipula nga ba ng Malacanang? Sa batas dapat walang mas nakatataas sa tatlong sangay ng gobyerno. Ang gobyerno ay nahahati sa tatlong magkakapantay na sanggay: Lehislatibo, Kongreso; Ehekutibo, Malacanang; at Hudikatura, Korte Suprema. Walang sangay ang mas mataas sa isa. Pero kapansin-pasin sa pahayag ni Congressman Igay Irise na parang may pinangingilagan ang Kongreso at parabang may nagkukumpas sa mga ito kung ano ang kanilang mga dapat gawin at hindi gawin. Madalas akong sabihan ni Minority Donay Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, kinausap niya ako. Sabi niya, Egay, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Kaya sabi ko, okay lang, para wala ka na rin problema. Anong ibig sabihin ni Irise doon? Na kapag kinontra mo ang gustong mangyari ng Malacanang may kalalagyan ka? At tanggalin ka sa mga hawak mong komite? Ipasususpende ka? Na tulad ni Congressman Barzaga? O kakasuhan ka na tulad ni Congressman Leviste? Pinipressure daw ng nasa taas. Bakit? Kala ko ba pantay lang ang kapangyarihan ng bawat isa? Bakit kapag hindi pabor sa Malacanang ang ginagawa ng isang mambabatas ginigipit nila? Para bang style na ng isang diktador ang ganong sistema? Kung matatandaan natin ang ginawang investigasyon patungkol sa flood control anomaly sa Blue Ribbon Committee na hawak noon ni Senator Marcoleta, hindi ba't napakaganda na ng tinatakbo ng kaso? May direksyon at dahan-dahan ng lumulinaw at nakikita kung sino ang nasa likod ng garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itinuturo na ng ebidensya sina dating Speaker Romualdez at ang puno ng lahat na kung sinong nakaupo sa palasyo. Pero anong ginawa ng palasyo? Hindi ba't hindi pa tapos ng paghihiring si Senator Marcoleta? Hindi niya alam nagpalit na pala kaagad ng liderato sa Senado, biglang pinatalsik si Escudero at pinalitan ni Soto. At kaagad naman naglabas ng desisyon si Soto. Napalitan na kaagad ang chairman ng Blue Ribbon Committee at ito na nga si Lacson. Mula noon naging magulo na ang lahat. Ang dating may direksyon na investigasyon ay kung saan-saan na napunta. Ang mga nooy kumanta at nagtuturo kina Romualdez at sa Pangulo ay tila ba nagbago na rin ang tono. Pagdating sa Kongreso ng mga contractor at mga engineer na nagtuturo kina Romualdez ay tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. May kung ano sigurong sinabi at ipinagawa sa kanila. Nag-iba ng pahayag ang mga engineer at mga contractor. Biglang tinanggal ang pangalan ni Romualdez at ng Pangulo at napalitan ng mga senador na umuusig sa mga testigo. Nadawit sina Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada, at ang nakakulong ngayon na si Bong Revilla. Hindi ba't kapansin-pansin ang pambabaraso ng palasyo? Biglang nagtayo ang Pangulo ng isang komisyon. Ito na nga ay ang ICI. Bakit? Hindi ba't kaya niya itinayo yan ay para gawing isang washing machine? Tagalinis ng dumi ng Pangulo. Anong nangyari sa itinayong komisyon na yan? Itinuro ba kung sino ang punot dulo ng matinding anomalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan? Hindi ba't walang naging resulta? Hindi itinuro si Romualdez, lalong hindi ang Pangulo. Isang malaking kabalintunaan ito sa mata ng mamamayang Pilipino. Kaya masasabi talaga nating hawak ng palasyo at kinokontrol na Malacanang ang Kongreso at Senado. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.